Okay na? So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na klase mga approach, hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa financial statements. Actually, ang video lecture na ito ay introduction lamang sapagkat sa mga susunod na lecture, iisa-isahin natin ang different components ng topic natin ngayon, ng financial statements, kung paano siya ginagawa. Sapagkat today, overview lang ng definition, objective, mga features ng financial statements as a whole. Okay? Magsimula na tayo sa kanyang textbook definition. Ang banggit dito, financial statements are the means by which the information accumulated and processed in financial accounting is periodically communicated to the users. Kung naalala ninyo, sa isang definition ng accounting, ang banggit doon, ang accounting daw ay process of identifying, measuring, and communicating financial information. Ang financial statements, hindi siya yung identifying or yung measuring lamang. But rather, financial statements is more of communicating. Dun sa definition ng accounting, communicating the financial result of operation, di ba, to the users in order for them to permit informed judgment. So nakakatulong po ang financial statements sa tamang pagdedesisyon ng mga negosyante. Sapagkat nandun na nga yung mga detalye kung ano ang nangyari dun sa negosyo. So siya yung way, siya yung communication natin ng mga accountants dun sa mga users. Okay? Mas mababawin pa natin. Kung naalala ninyo, dun sa basic accounting, meron dong accounting cycle na nagsisimula ang lahat kapag ka meron ng documents na i-record natin sa journal, ipopost sa ledger, sa trial balance, babalansehin, mag-a-adjust, and then a worksheet. And then after all those steps, gagawa na tayo ng pinakang kailangan natin, yung financial statements. And then itutuloy sa closing entries, post-closing trial balance, reversing entries, at iikot na muli dito sa accounting cycle. Pinapakita ko lang muli siya para i-highlight na kumbaga sa pagluluto, ang pinakang luto na nga o ang ulam dyan, yung pinakang importante is itong financial statement. Sapagkat lahat ng step, let's say itong step number 1 to 6, siya lang yung pagluluto, hindi siya yung ihahain. At ito namang 8 to 10, siya naman yung paraan ng pagliligpit, kumbaga'y paghuhugas ng pinggan. Pero yung pinakang ulam, yung pinakang nakikita nung kakain, nung may-ari ng negosyo, ay alin, itong financial statements. Kasi ito nga yung way in order for us to communicate. The other steps are just for identifying, for measuring. Pero ito yung pinakang communicating the results thereof. Okay? Sana maliwanag. Ngayon, ano yung madalas na financial statements na ginagawa natin? Ang tawag po dun is general purpose financial statements. Ang banggit dito, these are statements intended to meet the need of users who are not in the position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information needs. Kasi merong different kind of users, such as potential investors, the management, bankers, lenders, the government entity, etc. Lahat sila may kanya-kanyang gustong makitang financial information. Ang tanong, kaya ba nating ibigay lahat ng gusto nilang makita na maaaring magkakaiba? Yung specific na gusto nilang makita, kaya ba nating ibigay doon? Ang sagot po ay hindi. But rather, yung pinakang ibinibigay natin sa ating financial accounting, sa ating reporting, is yung general purpose. Lahat sila maaaring magamit yung report natin. Subalit, okay? Yung specific na hinahanap nila, maaaring nandun, maaaring wala. Pero ang punto, yung atin pong ginagawang financial statement is for general purpose. Okay? Tumuloy pa tayo. Ano-ano ba itong mga general purpose financial statements na to? Ito na nga yung binabanggit ko kanina, yung components niya, na pag-uusapan natin isa-isa sa susunod, kung paano siya ginagawa at kung para saan siya. Babasahin lang natin today. So we have statement of financial position, income statement, statement of comprehensive income, statement of changes in equity,
statement of cash flows, and notes comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. So kapag ka tinanong ka, ano yung mga required financial statements na kailangan mong i-prepare or gawin? Ang sagot, nandito yung 6. Kasi nga, ito yung mga general purpose financial statements. Tumuloy pa tayo. Ano naman yung objective at bakit ka gumagawa ng financial statements? Ang sabi dito, that is to provide information about the financial position, financial performance, and cash flow of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Yun na nga yung objective mo di ba? Ipakita kung ano yung, kung nasaan na yung entity, yung kanyang position, ano naging resulta ng kanyang performance at cash flow. Na basically, lahat ng yun ay nandito. Okay? At ang sabi pa nga ay, that may be useful to a wide range of users. So yun na nga, di ba? Kasi nga, general purpose, hindi for specific use lang yung ating ginagawang financial statements. By the way, itong 6 nga, again, yung required na financial statements. Pero hindi ibig sabihin nun na ito lamang ang ginagawang report ng management. Maaari silang magdagdag. Okay? Pero hindi sila yung pinakang component ng general purpose financial statements. Halimbawa, gusto nilang magdagdag ng epekto ng nangyayari sa ekonomiya ngayon, yung epekto ng sa environment ng negosyo mo. Okay? At iba pang mga business highlights, mga projects, di ba? Pwede naman nila ipakita pero hindi sila kasama dito sa components nitong financial statements na ginagawa natin regularly. Okay? Tumuloy pa tayo. Next question. Sino ba ang may responsibility na gumawa ng financial statements? Ang sabi dito, it is the management of the entity that has the primary responsibility for the preparation and presentation of the financial statements. Kasi natural, kanila yung negosyo, kanila yung report na kailangan gawin. Therefore, it is the management of the entity that is responsible in preparing these financial statements. Kasi alam naman natin, di ba, minsan kumukuha yung entity ng auditor. Yung auditor nga pala, siya yung nakikinig dun sa entity, tinitingnan, yun ang ibig sabihin, tinitingnan kung ano yung mga nangyari dun sa transaction, dun sa business nung kanyang kliyente. At nagbibigay siya ng opinion. So in effect, parang si auditor, nakikita niya rin kung ano yung nangyari dun sa business. At nakikita niya yung financial statements din. Maaaring kung paano pa nga siya gawin. Pero ang tanong, even though nakita ba ni auditor, sino ang may prime responsibility? So, sino may primary responsibility sa financial statements? Hindi po yun. But rather, it is still the management because negosyo nga nila yun. Okay? Dumuli pa tayo. Ano-ano pa itong feature ng financial statements? Ay, ibig ko sabihin, kapag gagawa ka ng FS, ano yung mga kailangan mong i-consider? Meron tayo ditong 8. Hindi natin sobrang hahabaan ng discussion. Papaliwanag lang natin yung parang pinakang basic o yung main point ng kanyang feature. The first one is fair presentation and compliance with PFRS. Meaning, you have to faithfully represent. Ibig sabihin, i-record mo kung ano ba talaga yung reliable na nangyari dun sa transactions, dun sa account balance. Yun yung ibig sabihin na fair presentation. Kung ano talaga yung naganap, doon mo siya nare-record. Okay? At ang banggit pa nga, masasabi mong may fair presentation na nangyari kung sakaling sumunod ka. You comply with our standard sa PFRS, sa Philippine Financial Reporting Standards. Kasi alam naman natin, di ba, lahat ng mga account balances, lahat ng mga account items, meron niyang kanya-kanyang specific na rule na sinabi na or dapat sundin banggit ng standards. So dapat as you do the financial statements, susundin mo yun. Bawal kang mag-deviate most of the time, di ba? Iilang circumstances lamang o rare scenario lamang kung bakit ka magkakaroon ng non-compliance. Pero generally talaga, okay, kailangan kang sumunod. Hindi na po natin babanggitin kung ano yung non-compliance na yun kasi generally naman talaga dapat ito yung susundin mo, di ba? Kasi nga, may standard ka. Okay? The second one is, you prepare the financial statements on a going concern basis. Ano nga ulit itong going concern? O siya po isa sa mga conceptual framework natin na sinasabi na ang entity ay mabubuhay. Okay? Ibig sabihin, hindi siya malulugi at least for 1 year nung ginawa mo yung financial statements. Okay? So ibig sabihin, yun palang presentation niya na kung saan halimbawa, we have a statement of financial position. Kinaklasify mo yung
current and non-current, di ba? Ganon. Kahit sa liability, kinaklasify mo rin kung current or non-current. I mean, yung mga presentation na nakikita natin sa financial statements, ang assumption ay nasa going concern basis. O para mas ma-appreciate ko, mas ma-appreciate pa kasi medyo malabo. Meron dalawa kasing assumption dito. We have going concern, yun na nga hindi malulugi yung negosyo for at least 1 year halimbawa. At saka yung pangalawa, yung tinatawag na hindi going concern, but rather quitting concern, yung kabaliktaran. Kapag ka quitting concern, yun yung assumption na magsasarado na yung negosyo for the current period. Okay? Kung sakaling ganon, hindi mo na kinakailangang i-classify yung asset sa current and non-current. Kahit yung mga liability, hindi mo na rin i-classify ng ganon. At kahit yung mga income and expenses mo, kahit hindi na nga ipakita ng katulad ng ginagawa mo normally. Okay? So my point is, bakit kasama itong going concern? Kasi pag nakakita ka pala ng ganun klase na financial statements, yung may classification ng current and non-current, parang meron dong implicit assumption na hindi siya malulugi siguro within this year sa assessment ng accountant. Diba? Kasi nga, going concern yung presentation. O, to get the point pa, medyo makulit tayo. Kung naalala niyo yung topic sa corporate liquidation, sa topic na partnership dissolution, kung saan ang ginagawa po ay statement of liquidation. O kaya ang ipinapakita natin is yung mga assets na kung meron ba siyang collateral or wala, yung mga liabilities, kung meron bang mortgage, kung meron ba siyang related asset na naka-mortgage sa kanya or hindi. Hindi na natin pinapakita doon kung current or non-current. Kasi nga hindi naman siya going concern, di ba? Nasa quitting concern. Ang nagpapakita lang ng ganong klase ng presentation ay kung sakaling on a going concern assumption yung entity. Okay, ano ba yung feature? 3 is accrual basis. Meaning, ano nga ulit yung accrual? Sabi doon, under accrual principle, income is recognized when the service is rendered, not when the cash is collected, and expenses are incurred when it is received. Okay? Kumbaga, nakuha mo na, not when it is actually paid. When the cash is paid, not when the cash is paid. So, ibig sabihin, under accrual principle, kung kailan nangyari yung income and expense, kung ngayong period ba yan o hindi, dun mo nire-report. Okay? So, ang atin pong mga financial statements ay nag-a-adhere sa accrual principle, except one of those statements. Natural, itong cash flow. Kasi itong cash flow ay for cash purposes. And then, isa pa na kanyang feature is materiality and aggregation. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng materiality? When we say material, it has something to do kung may effect ba siya sa'yo. Kumbaga kung mawala siya, masasaktan ka. Kung maging mali siya, masasaktan ka dun sa iyong reporting. So ganun po yung material. At ang material is not something na palaging ganun. I mean, maaaring yung isa, material sa'yo, okay, yung isang event, pero sa kabila ay hindi naman. Kasi halimbawa, sobrang laki ng entity. Okay? Kahit yun ay 10 milyon na, hindi pa rin yan material. Kasi nga sobrang laki nila. Hindi katulad, halimbawa, ng mga maliliit na entity. Okay, yung 10 milyon, sobrang bigat na yun sa kanila. So again, yung materiality po ay kung may effect ba sa'yo, yung isang event, kung siya'y mawala o maging misstated. Yeah? So at yan po ay relative. So depende yan sa kumpanya. Okay? Anyways, okay, ano ang binabanggit dito? Pag gumagawa ka ng financial statements, yung mga magkakatulad na material transactions or material activity or accounts, kinakailangan mong pagsama-samahin. Okay? So halimbawa, cash. Ang cash kasi iba't iba, di ba? Merong cash on hand, yung hawak-hawak mo, yung cash in bank, yung nasa bangko, yung petty cash fund, yung ginagamit mo for small expenditures, at iba-iba pang klase ng cash. Under the principle of materiality, huwag mo siyang pagsasama-samahin kaagad. But rather, ika-classify mo sila ng different account title names. Kasi nga, syempre, iba yung nasa bangko, iba yung nasa hawak-hawak mo. Yun yung ibig sabihin ng materiality. Pagsama-samahin yung mga magkakatulad na may significant effect dun sa business. Pero kung sakaling immaterial naman, okay, kahit hindi mo na pagsama-samahin sa isang account title. Kaya nga, di ba, mayroon tayong account title, let's say, na miscellaneous expense. Yung mga expenses na hindi mo mapangalanan at maliliit ang amount, na immaterial, na kahit magkakaiba, pwede mong sama-samahin sa account title na yun. Kasi nga, sila immaterial lamang. Pero under the principle of materiality, lahat ng magkakatulad na transaction, bigyan mo ng isang pangalan.
Okay? Ngayon, yung materiality hindi doon natatapos. After daw, maklasify o mabigyan ng mga pangalan, let's say ng mga cash, di ba? Okay, different cash, magkakaroon ng aggregation. Ano ibig sabihin ng aggregation? Sa bandang huli, pagsasama-samahin mo rin sila sa iisang account title para hindi mahaba masyado yung report mo. Let's say, ang papangalan mo sa kanilang lahat ay cash and cash equivalent. O, yun yung aggregation. Na pag tinignan mo yung schedule later on sa notes, doon mo makikita yung different account titles. Yung petty cash fund, yung cash on hand, yung cash in bank. Yun po yung sinasabi dito. Pag sama-samahin, yung magkakatulad na may significant value, and then later on, okay, pag mas, ano mo ba siya, mas i-aggregate mo pa sa isang pinakang pangalan. Okay? Number 5 is offsetting. When we say offsetting, merong isang positive, merong isang negative. And then afterwards, pinapag-minus na lang sila at ang lumalabas ay yung neto na. Di ba ganun yung offset? Okay? Sabi sa accounting, hindi pinapayagan generally ang offsetting. So ibig sabihin, wag mong i-minus yung dapat hindi naman talaga kuhain yung neto. But rather, i-present mo siya separately sa financial statements mo. Yun po yung offsetting. Alin lang yung mga cases na pwede kang mag-offset. Una ay kapag ka inallowed ng standard. So again, ano po yung pinupunto natin dito? Generally, bawal ang offsetting. So kung wala kang maisip kung ano bang gagawin sa mga accounts na to, i-offset ko ba or hindi? What is the general answer? Hindi mo i-offset kasi nga bawal. Katulad halimbawa, yung may accounts receivable, di ba? Normal balance sa accounts receivable, debit. And yet, nagkaroon ng accounts receivable. Yung customer mo, nagkaroon ng credit balance kasi napasobra yung binayad. Okay? So, di ba, ang iisipin mo, meron akong ibang AR na naka-debit, then meron akong AR na naka-credit, i-offset ko ba? Ang sabi po ay hindi pwede kasi nga, generally, hindi pwede ang offsetting unless inallowed ng standard. Magbigay tayo ng ilang example. O kunwari, yung mga forex transaction, di ba minsan nagkakaroon ka ng transaction ng foreign currency and there may be a gain or a loss. Let's say gain ka today, sa kasunod na linggo nagkaroon ka ng loss. Pwede pong i-offset na lang yun. Bakit? Inallowed kasi ng standard, tsaka same naman yung measure. Isa pa, halimbawa, yung accounts receivable mo, nagkaroon ng doubtful account, so therefore nag-create ka ng allowance. Di ba mag-iiba pa sila ng account item? So ngayon, pwede siyang offset. Di ba? Bakit? Kasi related naman yung allowance is because there is an accounts receivable. Katulad halimbawa, accumulated depreciation sa particular class of PPE, di ba, na property, plant, and equipment. Pwede rin siyang i-offset kasi generally, hindi naman sila magkaiba sila talaga ay iisa. Okay? Yun lang yung mga cases na pwede talaga magkaroon ng offsetting. At kung meron pa mga iba, therefore, hanapin na lang po natin tandaan natin kung sakaling merong standard na nagsasabi na pwede siyang i-offset kasi generally ay, again, bawal ang offsetting. Next is number 6, frequency of reporting. When we say frequency, gaano ka ba kadalas magbibigay ng report or gagawin itong financial statements at the general purpose? The answer is annually. So kada taon po okay? Maaari naman ng monthly, ng quarterly, okay? Pero yung management na yun. Pero yung general reporting talaga natin, itong general purpose, yung sinasubmit natin sa mga for compliance really is annually, yung frequency of reporting. Okay, next would be comparative information. Ano ibig sabihin po niyan? When we prepare financial statements, at hindi naman iisang taon ang operation mo, but rather matagal ka ng buhay na negosyo ka, ipipresent mo siya ng 2 taon at least na magkatabi. So kung kunwari 2024 ngayon, katabi niya dun sa report mo yung 2023. Bakit? Mas nagkakaroon ng meaning yung financial information kung sakaling nakikita mo or naiikumpara mo to dun sa dati. Nagalaman mo kung tumaas ba, kung bumaba. Therefore, nagkakaroon ka ng mas interpretation pa. Okay? Mas nai-communicate mo pa kung ano talaga yung nangyari dun sa business. Kasi hindi naman iisa ang pinapakita mo na report. Again, yun po yung ibig sabihin ng comparative information. Pag nag-report tayo ng financial statements, at least 2 taon ay magkatabi. Okay? Last one is this what we call consistency of presentation. Actually, itong consistency ay implicit or nasa loob nitong comparative information. Kasi mahirap magkumpara ng 2 bagay na magkaiba. Kasi hindi siya comparable na nga. Halimbawa, okay,
apple at orange, mahirap yun ikumpara kasi magkaibang prutas. Pero kung halimbawa, yung bunga ng apple ngayon at yung bunga ng same na puno last year, so pwede mo ikumpara kasi magkatulad sila. So same goes through with this consistency. Kasi di ba meron tayong mga accounting policies, yung sinasabi na nga nitong PFRS na to. Kunwari, FIFO method sa inventory. Kung sakaling yung last year, FIFO ang ginamit, mas maganda kung this year, or dapat this year, magpe-present ka ng financial information, FIFO rin. Kasi mas makukumpara mo sila kung parehas lang talaga yung base. Kasi malay mo, iba pala yung accounting policy na ginamit last year. Tapos ikukumpara mo ngayon, gagamitin mo yun sa pag-decision mo. So mas magkakamali ka. Kasi nga, hindi naman consistent yung paraan ng presentation. Okay? Sana po nakapagdagdag tayo ng accounting information. Paano ba ginagawa yung features ng ating mga financial statements? Kung siguro, meron pa tayong idadagdag dito, okay? Ano-ano baga yung mga nakikita natin dun sa financial statements. Ang sabi dito, una, dapat nandoon yung pangalan ng entity. Ang sabi pa dito, okay? So, kung sakaling yung financial report na yun ay para lamang dun sa iisang entity or as a group, kasi malay mo yung entity, merong parent, merong subsidiary. Ang banggit pa dito, okay? So, ano yung period na ginagawan mo ng report, let's say 2024, something like that. Ang sabi pa dyan, ano yung presentation currency? Ano ba? Peso ba? Dollar ba? Yung report na ginagawa mo. At yung panghuli, ano yung rounding? Kasi mali mo, sobrang laki na nga nung entity. Okay? Maaari kasi i-round na lang nila, let's say, rounded in thousands. Yeah? Rounded in 10,000, something like that, rounded in millions. Okay, yung bang rounding, binabanggit po yun as we prepare the financial statements. So kung binanggit ko na 5, okay, wala po dito sa ating whiteboard. Okay, pero yun na nga, yung ilan pang mga pwede nating makita or dapat ma-identify natin as we prepare financial statements. Again, ito po ay introduction lamang or overview ng financial statements. Sa mga susunod na video lecture, mas niliwanagin pa natin isa-isa kung ano-ano yung kanyang component. Kung sakaling nag-enjoy ka sa ating video discussion na to, pwede nyo pong i-like itong video lecture. Okay, pero kung gusto mo pa mas mag-enjoy, mas matuto, nandito pa yung namin mga discussions, maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.